Hi mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, ang walang sawang nagbabahagi sa inyo ng mga pagninilay araw-araw. Kahit napakaikli lang kung manamnam natin ang kagandahan ng mga mensahe ng ating pagbasa, ito ay maging lakas natin sa pagsisimula natin ng ating mga gawain araw-araw. Ang aking dalangin na kayo ay nasa mabuting kalagayan lang palagi. Huwag sanang kalimutan na maging tapat tayo sa ating mga tungkulin upang maipahayag din natin sa ating kakayahan ang kabutihan ng Panginoon. Sa araw na ito, araw ng Huwebes, nasa ika-6 na araw na tayo sa buwan ng Hunyo, ating pagnilayan at tingnan kung ano ang napakagandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating Ibanghilyo sa araw na ito. Ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang 34. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghilyo sa araw na ito? Dito ay may isang iskriba na lumapit kay Jesus at nagtanong. Sabi niya, ano ba ang pinakamataas na kautusan? Alam natin ang mga iskriba ay hindi ito mga bobo. Alam naman nila ito. Kailan siguro posibleng nagtanong sila kay Jesus upang sukatin nila ang kaalaman din ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, huwag mong kalimutan na ang pinakamataas na tanong na kautusan ay ganito. Mahalin mo ang Diyos ng buong buo, buong puso, buong pagkatao, buong pag-iisip sa kabubuan. Mahalin mo. At sabi niya, yung pangalawa, ay mahalin mo rin ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Di ba't napakaganda? Kaya yung iskriba sabi niya, tama. Tama. Ibig sabihin, alam niya. Kaya nga sabi ni Jesus, sige, humayo ka. Ipahayag mo ito, hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, no, madali lang sabihin yung mga kaalaman natin, ano man ang ating natutunan, madali lang ito sabihin. Ngunit palagi tayong hinahamon na maging totoo sa mga kaalaman na ating nalalaman at natutunan. Ibig sabihin, maipahayag natin ito, maisabuhay natin ito. Maipakita natin ito na maging saksi, maging modelo tayo sa mga kaalamang ito. Gaya lang ng ating paniniwala kay Kristo, kung tayo ay nagmamahal sa Kanya, kailangan mahalin din natin ang ating kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Bilang Kristiyano, isipin natin palagi yan. Hindi tayo naging totoo sa ating pananampalataya kung ang ating paniniwala kay Kristo ay hindi natin maisabuhay, hindi natin ito maipahayag, at hindi natin ito maipadama sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming magmahal sa aming kapwa, kahit sa aming mga kaaway. Amen.